Kilala niyo ba ang banda na Roxette? Sa mga hindi pa nakakilala, sila yung kumanta ng Spending My Time, It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, The Look, Dangerous at iba pa mga kanta. Sila ang duo ng Swedish na sumikat sa buong mundo at pagkatapos ay nawala, dahil sa trahedya. Ito ang hindi mabuting kwento ni Roxette. Isa sa pinakadakilang soft rock song ng duo ng Roxette. Noong 1986, nabuo ni Marie Fredriksson at Per Gessle ang Roxette. At walang inaasahan kung ano ang susunod. Ang Roxette ay hindi dapat maging isang pandaigdigang pandamdam. Dalawa lang ang mga music hero ng Swedish na hinahabol ang isang pangarap. Ngunit pagkatapos, ang kanilang kanta noong 1989 na nag-hit. Ang The Look ay sumikat sa Amerika nang hindi inaasahan. Ang kanilang musika ay hindi lamang kaakit-akit, ito ay pandaigdigan. Mahigit sa 75 milyong mga talaan na naibenta. Mas malaki sila kaysa sa napagtanto. Ang Roxette ay naging isa sa mga pinakamalaking pop duos ng huli na 80s at 90s. Listen to Your Heart, Joyride, Fading Like a Flower. Pag-aari nila ang mga chart. Ngunit sa likod ng malakas na tinig ni Marie, at sa taas ng kanilang katanyagan, nangyari ang sakuna. Noong 2002, gumuho ang damdamin ni Marie sa kanilang bahay nang nalaman ang diagnosis. Isang tumor sa utak. Si Marie Fredriksson ay nasuri na may isang nakamamatay na tumor sa utak noong 2002. Binigyan siya ng mga doktor ng 25% na pagkakataon upang mabuhay. Nawala ang kanyang buhok, memorya niya. Kahit na ang kanyang kakayahang magbasa at sumulat. Ngunit nakipaglaban si Marie. Bumalik siya sa entablado. Kahit na sinabi sa kanya ng mga doktor na huminto, pero kumanta pa rin siya. Sa taong 2019, namatay si Marie Fredriksson. Ngunit ang kanyang tinig ay walang kamatayan. Hindi lamang binigyan tayo ni Roxette ng musika, kundi binigyan nila tayo ng isang kwento ng kapangyarihan, sakit, at tiyaga.